isa gagamitin ng Panginoon for greater things. At yung mga ginagawa sa atin ng Lord, no, preparation, no, for the greater things na katulad sa intercessor, sa kids ministry, sa youth ministry, dance ministry, at sa lahat po, no, maging men's ministry, magre-raise up po ulit ang Lord dito. At patuloy na i-saturate natin ang lugar kung saan tayo nilagay ng Lord dito sa ating community, maging extension sa DASMA, maging kahit saan pa tayo pupuntahin ng Lord eh. Amen? Katulad ni Isaiah, sabi niya, "Send me Lord and I will go." No, kasi nakita ni Isaiah yung the train of his robe fills the temple. Wala talagang katulad ang glory ng Lord. So sabi niya sa sarili niya, maglilingkod ako, patay kung patay. Amen? Ganun ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, itodo mo. Itodo mo. Yan, itodo natin ang paglilingkod sa Lord, no? No reservation. Huwag tayong tumigil sa panalangin. That's our one of our highest calling is to intercede, katulad ng Panginoon. At tunay nga na honor God ang ating series, mga kapatid. In everything we give thanks. In everything we do it for the glory of God. Isa nga pong malakas na palakpak. Clap offering. Yes, Lord. Praise God. All glory belongs to the Lord. Amen. At ito po ang ating title, mga kapatid, sa aming topic ngayon. Basahin natin, everybody say, "Seek God's grace to finish well." Amen. So, seek God's grace. No? Hanapin natin ang grasya ng Panginoon, ang biyaya ng Lord, nang sa gayon matapos natin kung ano man ang pinapatapos sa atin ng Lord. Amen. May pinapagawa ang Panginoon, pero marami po, kahit po mga character sa Bible, yung iba hanggang umpisa lang. Alam ba natin yung Ningas Kugon? Di ba? Yung apoy, di ba? Nagningas siya at nawala lang. Agad-agad. Amen? So, ayaw yun ng Lord na mangyari sa atin. Ang gusto niya, we are, lagi anointed, no? To do the work of the Lord. Amen? At yung, kaya nga sabi sa Bible, "Sing unto the Lord a new song." So, actually, yun ay command, mga kapatid. Tayo umawit sa Diyos, sumamba sa Diyos, manalangin sa Diyos, umawit sa Kanya ng bago. Pag sinabi laging bagong awitin, mga kapatid, ibig sabihin fresh. Everybody say fresh. Yan. Fresh lagi ang relationship mo sa Panginoon. No? Hindi siya past tense, no? Hindi lagi ang naalala mo sa Panginoon, puro nakaraan, kundi laging may bago. Because our relationship with God should be always consistent, fresh, and His mercy is new every morning. Amen? His grace is sufficient. Kaya, seek God's grace to finish well. Sino nakakakilala kay Solomon? Amen. Amen. No, pag-usapan natin ano ba ang naging buhay ni Solomon, no? Na marami tayong matututunan, mga kapatid. Si Haring Solomon po, siya yung pangatlong hari ng Israel. Ang unang hari is si Saul, pangalawa yung kanyang tatay na si David, at pangatlo nga po ay si Haring Solomon, no? At si Haring Solomon ang pinakamatalinong hari sa balat ng lupa nung panahon niya. Amen? Pinakamatalino sa lahat, with wisdom, knowledge, and understanding. Maging yung mga halaman, nakakausap niya eh. Naiintindihan niya kung ano ang susunod na panahon, kung ano yung mga dapat na gawin. Napakatalino po ni Haring Solomon, no? And he started out well. Everybody say, start well. Ayan. Ganun si Haring Solomon. Yung umpisa niya, napakaganda. Amen? Yung relationship niya sa Lord nung umpisa, sobrang ganda, sobrang intimate talaga. Close na close sila sa Panginoon, no? Listening to the counsel of his father David, no? At ang sabi ng kanyang tatay sa 1 Kings chapter 2, verse 2 to 3, sabi doon sa 1 Kings chapter 2, verse 2 to 3, sabi ng kanyang tatay sa kanya, be strong. Sabi mo sa kanya mo, be strong. Yan. Maging malakas ka, maging matatag ka. Show walk in His ways and keep His decrees and commands, His law and requirements as written in the law of Moses, so that you may prosper. No? Yan yung sinabi sa 1 Kings chapter 2 verse 2 hanggang 3. So that you may prosper in all you do and wherever you go. Pamilyar ba yun? Yung 1 King? Bakit pamilyar? Nasabi rin, no? Joshua 1:8, di ba? Be strong and courageous.
Sinabi kay Joshua yun, at yun din ang sinabi kay Solomon, nung kanyang tatay na si David. Kasi nga, it is written no? Na yung law of Moses, yung word of God, huwag mawaglit sa iyong puso, sa iyong isip, para nang sa gayon tuloy-tuloy yung iyong tagumpay. No? Meron mang mga matitinding pagsubok, pero mapagtatagumpayan mo yan. Amen. Sabi ng salita ng Lord, no? Yung si Solomon, nung kanyang early days, meron siyang humility. Everybody say humility. Talagang humble siya before the Lord. Sabi doon sa 1 Kings chapter 3, no? Sa verse 5 to 9. Sabi doon, minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog para sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daang-daang handog na sinusunog. Verse 5. Kinagabihan samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? No? Sabihin mo, wika sa kanya. Meron pong tanong ang Diyos kay Solomon. Ano yung tanong? Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Maganda ba yung tanong ng Lord? Yes. Kung ikaw kayo yung tatanungin, no? Anak, ano yung gusto mong ibigay ko sa iyo? Diba? Baka yung iba sabihin, Lord, syempre, maraming pera, dapat. No? Pero anong sabi ni Solomon? Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. Pinagpatuloy ninyo ang inyong katapatan na pagmamahal sa kanya nang bigyan niyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa, walang karanasan. Ngayon, nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili. Bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Amen? So, yung panahon na yun, buong Israel na yun mga kapatid, 12 tribes, no? Nasasakupan ni Haring Solomon, mga kapatid. So, ang sabi niya doon, karunungang kailangan ko. Everybody say wisdom. Wisdom. Everybody say knowledge. Knowledge. Everybody say understanding. Yan. Yan ang binigay ng Diyos kay Haring Solomon, no? At yun ang kanyang kasing kahilingan. Ano sabi sa next verse? Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. At sabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, ng kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo ay karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Doon muna tayo. Ano sabi ng Diyos? Dahil hindi ka humiling para sa iyong... Bakit kaya yun nasabi ng Lord kay Solomon? Marami bang humihiling na nanalangin para sa sarili? Marami. Kaya nga, yung binanggit dito ng Diyos kay Solomon, these are the very common prayers ng mga tao. Ano yung common prayers ng mga tao? Sarili. Nakasentro sa kanyang sarili. Pangalawa, kayamanan. O pera. Amen? Yan ang nga madalas pinipray ng mga tao. No? Yung mga, kumikilala naman sa Diyos, pero hindi ganun lubos, no? Nakilala ang Diyos. Ano pa? Kamatayan ng mga kaaway. Yung mga nagpipray ba na tao na ganun? Na, Lord, mamatay na sana tong kaaway ko. Meron po Hindi naman mababanggit yan ng Diyos kung wala Kung wala siyang nare-receive na ganung mga kahilingan sa Kanya. Tama po. No? Kundi ang hiniling mo, sabi kay Solomon, ay karunungan. Kumilala ng masama at mabuti. Everybody say discernment. Discernment. Hallelujah. Matalas ang discernment ni Solomon. Alam niya kung paano pamahalaan. Alam niya kung ano ang right judgment. No?
when he requests wisdom from the Lord, wisdom is applied. Na-apply ba ni Solomon yon? Yes! At yun nga po, sa kanyang pagkahari, sobrang ganda ng nangyari. Very good start for Solomon, no? He was the son of David and Bathsheba, the former wife of Uriah the Hittite, whom David had killed to hide his adultery. Nakita natin mga kapatid, ang pangit ng senaryong nangyari nung nakaraan. Diba? Kasi si Solomon, kanino ba siya anak? Kay David at kay Bathsheba. It was a mess. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, when you seek God's grace, naalala niyo yung panalangin ni David? Create in me clean heart, Lord. Search me, O God, and know my heart today. Yun ang kanyang panalangin nung siya ay nagkasala na hulog. Yes. Sa pagkakasala, ano yung kasalanan niya? Murder. Adultery. Mabigat? Yes. No? Non-bailable na yun eh. Yung murder eh. No? Pero sa biyaya ng Diyos, na-restore si Haring David. No? Pero mga kapatid, nung na-restore siya, may mga consequences din. Yes. Pero salamat na lang talaga sa biyaya ng Lord, siya pa rin ang nag-ayos ng buhay ni David. At lumabas nga si Solomon. Amen? Na siyang pangatlong hari. No? At si Solomon, mga kapatid, no, much of the book of Proverbs at yung Song of Solomon, siya yung sumulat, pati yung Ecclesiastes. Kapag binasa mo yung mga books na yon, Proverbs, Song of Solomon, Ecclesiastes, it talks about wisdom. Kawikaan, di ba? It talks about understanding. It talks about how you manage. Everybody say management. Management. Yeah. Kasi maraming tao na mismanage nila yung buhay nila. Kaya hindi nakakapag-honor sa Lord. But when you are able to manage your life, it will bring honor to the Lord. Tulad ng devotion kanina, ng Brother Barry, di ba? When you are able to manage your time for God, you will be honored. Amen? Manage your wealth, no? Manage your talent, kung saan mo yan ginagamit, it will bring honor to the Lord. So si Haring Solomon, mga kapatid, yung highlights niya, no, ng kanyang buhay, when he ascended to the throne, he sought after God. Lagi siyang kumukonsulta sa Lord. Ang ganda ng simula ni Solomon. And God gave him opportunity to ask whatever he wanted. No? Solomon humbly acknowledged his inability. Narinig niyo yung sinabi ni Solomon kanina? Wala siyang kaya. Amen? Kumbaga, bata siya, wala siyang karanasan eh. Amen ba? Si Solomon, katulad din ng tatay niya, si Haring David, naluklok siya sa posisyon, batang-bata. Walang karanasan. So, anong ihihiling mo sa Lord doon? Siyempre, wisdom. Amen? At kapag nagkaroon ka na ng wisdom, knowledge, and understanding, mapapamahalaan mo ba yung kayamanan ng maayos? Yes. Mapapamahalaan mo ba yung pamilya mo ng maayos? Yes. No? Kasi marami, kahit may kayamanan, hindi naman niya kayang i-manage. Mami-mismanage din, mawawala din yun. Amen? You will always lose a thing or a person that you mismanage. Amen? Laging mawawala sa iyo ang isang bagay o isang tao na na-mismanage mo. Amen ba, mga kapatid? Kaya wisdom ang hiniling ni Solomon sa Panginoon. God gave him wisdom. At hindi lang wisdom, kayamanan din. Hindi na hiniling ni Solomon yung kayamanan, ha? No? Wisdom lang yung hiniling niya. Pero, binigyan pa siya ng kayamanan ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Kasi ganun po ang Lord eh. Binibigyan niya yung great things doon sa mga taong mapagkakatiwalaan niya. Na may karunungan. No? Kaya, it's true that when DOCGM learn how to manage well, to start well, to continue well in the journey, in the Great Commission, great things will happen here. Yes, amen. Amen. The best is yet to come. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya huwag nating ma-mismanage.
yung mga biyaya ng Lord sa buhay natin. Huwag nating pabayaan. Yun ang Tagalog doon, di ba? Huwag tayong magpabaya. Huwag tayong magpakampante, di ba? Narinig ko rin sa testimony yan kanina eh. Huwag tayong magpa-complacent, di ba? Ano pang sabi doon sa next verse? Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Praise God, answered prayer agad. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang Lord, minsan kapag nakita niya talagang prepared ka, He answered immediately. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Prepared ka eh. Prepared yung puso mo eh. You are humble, di ba? You have the desire to honor the Lord. You have the heart after God. Amen? Immediately, boom, ibibigay niya yun sa'yo. Amen. Praise God. Hallelujah. Kailangan lang matuto kang magpasakop. Amen. Hallelujah. Matuto kang mag-submit, magsumite ng iyong sarili sa Diyos. Aminin mo, wala akong karanasan, Lord. Aminin mo, Lord, hindi ko to alam. Wala ako kung wala ka, Panginoon. Kailangan kita. Sinasabi ba natin sa Panginoon yun? Yes. Humbly admit. Humbly confess. No? Your heart out to the Lord. Diba? Kaya si Solomon, yun yung ginawa niya, no? Walang kapantay maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Alam niyo po si Solomon, siya ang pinakamatalinong tao hanggang sa panahon natin ngayon. Amen. Wala pong nakagawa nung nagawa niya. Wala po. No? And out of the Bible, in history, sa ibang mga libro, totoong nangyari sa buhay ni Solomon yun. Amen, mga kapatid? Hindi lang sa Bible nakasulat si Solomon. Sa Quran, sa ibang mga tanyag na mga aklat na kinikilala ng mga tao, his story was there. Amen. And up to this time, wala pang nakapantay sa nagawa ni Solomon. Amen? Kahit yung mga tanyag na mga sumunod, sabi dun eh, tama ba yung sinabi ng Lord? Kahit dun sa mga nauna sa'yo, kahit sa tatay niya eh. Diba? Kahit doon sa mga susunod pa na mga hari o mga tagapamahala, walang makakapantay sa magagawa ng Solomon. Great things, mga kapatid. Kasi nakita talaga yung pag-umpisa ni Solomon, yung puso niya. Amen? Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Praise God! Yes. Hallelujah. Sino nakaranas dito nun? Amen. Palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Nananalangin ka na halimbawa, tanghalian lang. Or nanalangin ako na nawa may tanghalian kami sa araw na ito. Hindi lang tanghalian ibibigay ng Lord. Sobra-sobra pa. Diba? Na pwede ka pang makapag-share. Makatulong sa iba. No? In that simple analysis, mga kapatid, or simple picture, no? Na yun lang yung hiniling mo. Pero, may binigay pang added ang Panginoon. Kasi po, alam ng Lord na kaya mong i-manage. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. So, tayo po, no? Hindi naman po tayo agad, diba? Humihiling na, Lord, biglang laki. Ganyan. Ang DOCGM, hindi po. Alam niyo po kung anong ginagawa ng Panginoon? He is preparing you and He is teaching each and every one of us on how to manage. And then, immediately, God will respond. Amen. Diba? Immediately, God can respond, mga kapatid. No? Pwede ba yun, mga kapatid? Amen. Immediately, sumagot ang Lord? Yes. Diba? Na, okay, sige, sa inyo na ng building, pati yung kapitbahay na ibibigay mo sa amin. Praise God. Amen? Pwede ba yun? Yes. Kapag nakita ng Lord, prepared na to. Yes. Handa na sila. Diba? So, it's just a matter of time. And the question is, are you willing to serve God? Sinasabi kanina sa devotion, availability. Diba? Yes, you have the talent. Yes, you have the strength. Meron kang wisdom. But are you available? Doon po nagkakatalo eh. Diba? Are you available for the work of the Lord? Diba? Do you honor God with your time, with your wealth, with your talent? No? Kapag yun po ay nasagot na natin,
No? At nakikita natin mismo sa ating sarili, nawi-witness natin na unti-unti nagagawa mo na. Yes, yung assignment mo na binigay ng Panginoon, hindi magtatagal, lalaki at lalaki yan pagkakatiwala ka sa malaking bagay. Amen. Amen? Yun po yun eh. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Amen? Grabe, mabiyaya ang Lord. Sobra-sobrang pagpapala. No? At yung bubuhusan niya ng pagpapala na yon is yung mga talagang nakahanda, sumambot or sumalo. Amen? Pero kung nakatikom yung kamay mong ganun, hindi ka pa nakasalo, hindi pa time. Amen? So, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. Praise God. No? Yun ang binigay ng Lord. Hindi naman hiniling ni Solomon yun. Diba? Hindi niya hiniling yung ganoon. Ang gusto niya lang, karunungan. Amen? Pero binigyan siya ng Lord ng kayamanan at karangalang hindi mapapantayan doon sa panahon niya. Amen? In fact, Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. Amen? Sabi doon sa chapter 10 verse 27, or next verse muna tayo, sa 14. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, notice the word kung. If. May condition ba? Yes. Yung blessing ba ng Panginoon may condition? Yes. No, minsan ko kasi iklaro lang natin 'to Minsan kasi napagkakamalan, no? The love of God is unconditional. Ang ganda no? Kasi yung iba na may misinterpret, unconditional din ang blessing ng Lord kasi the love of God is unconditional. Mali. Yung pag-ibig ng Diyos, yes, unconditional love yun, agape. Amen. Pero yung blessing, most of the blessings of God are conditional. Yes. Amen. Merong condition, kaya sabi doon, kung. May condition agad, di ba? Kung susundin mo, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo, dalawang kung na. Di ba? Kung susundin mo ang aking mga batas, mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa. Ibig sabihin, addition. No? Pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Hiniling ba rin sa naman mahabang buhay? Hindi. Bonus. Incentives. Hallelujah. Ganon mag-bless ang Lord. Amen. Amen. Na ang hiniling mo lang sa Kanya, kanin lang, binigyan Kanya ng fiesta. Talagang celebration na mas makakakain pa ang marami in your table. And He will anoint you with oil in the front of your enemy. Amen. Your cup will overflow. Praise God. Ganon magpala ang Lord. Kung, ano yung sabi doon? What's the condition? Mamumuhay ka. Live in Christ. No? Live in accordance to the will of God. Kung susunod ka, obedience, trust, and obey. There is no other way but to trust and obey God for you to go to the next level of your faith. Amen? Sabi doon, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, yun po ang kondisyon. Yan pa rin ba ang kondisyon sa panahon natin ngayon? Amen. Yes. Mga kapatid, may batas ang Diyos. No? In the New Testament. May command ang Diyos. Diba? Minsan nakala natin, parang binasa lang natin, pero pag inintindi mo, ay command pala yun. Diba? Sabi mo nga doon, in everything, command ba yun? Praise God. Matatalino mga DOCGN, di ba? Praise God. Palampakan po natin ang Lord. Amen. It is a command, mga kapatid. At kapag yun ang sinusunod natin, dahil yun ang kalooban ng Panginoon, there's a blessing. Bukas na bukas ang langit, kapatid, sa buhay mo. In fact, King Solomon, natanggap niya ito at napangahalagaan niya. Chapter 10, verse 27. Sa Jerusalem, ang pilak ay naging parang bato sa dami. Yung pilak, silver. Amen, mga kapatid. So, doon sa Jerusalem, panahon ni Solomon, nakakita na kayo siyempre yung graba. Kapag mayroong nagko-construction, di ba? Kapag may mga ginagawang mga bahay. Yung mga graba na yon, silver yon. Ganon kadami.
dinadaan-daanan lang nila yung mga silver, yung mga pilak. Amen? Sa panahon yon sa Jerusalem. At ang cedar, napakatibay na itong cedar, no? Ay naging kasing dami ng sikamoro sa kapatagan. Isipin niyo yung Jerusalem ng panahon na yun. Sobrang ganda. Amen? Because Solomon was so blessed, no, by God because of his obedience. Amen. God also gave Solomon peace. Verse 23. Binigyan pa si Haring Solomon ng kapayapaan. Ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo, si Haring Solomon, no? Sa buong mundo. Isipin mo yung Israel, maliit na bansa yan. Amen? Maliit na bansa yan. Pero noong panahon ni Haring Solomon, buong mundo, walang katulad ang Jerusalem. Walang katulad ang Israel. Amen. Yeah. Amen? Pinakamarunong, advanced, no? Pinaka-advance yung city, pinaka-advance talaga yung Israel that time. Pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. No? Wala kang makikitang pulubi sa daan. Amen? Noong panahon ni Solomon, wala kang makikitang ganon. Dahil napamahalaan niya ng ayos lahat. Wala kang makikita yung galing sa Imornal, gumanon. Saan ako? Dito na ako sa ano. Wala kang makikitang ganon. Sa panahon ni Solomon, yung biglang may gumanon sa Imornal. Walang ganon. Sobrang manage niya. Good management. Amen? 1 Kings 4:20-25. Parang buhangin sa tabing dagat sa dami ng mga mamamayan sa Huda at Israel. No? Grabe, sagana sila sa pagkain, inumin, at masaya silang namumuhay. Napasailalim sa kaharian ni Solomon ang lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng Filisteo. Ang lawak nun, no? At hangganan ng Ehipto. Lahat yan, hindi lang Israel. Sakop yan lahat ni Haring Solomon. Nagbabayad sila ng buwis. Kanino? Kay Haring Solomon, doon sa kanyang gobyerno. No? At naglilingkod sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ganito karami ang pagkain inuubos ni Solomon at kanyang mga tauhan araw-araw. Hari ng mainam. 150 na kaban. No? Ano lang yun? Normal day. It's a normal day, no? Only rice. Sa normal day. Hari ng karaniwan, 300 kaban. Karaniwan, ibig sabihin, it's a normal thing. Hindi sila natatakot na, ay, may ano pa ba tayo dyan? May bigas pa ba or may harina pa ba dyan? Hindi. Ulo ng pinagtabang baka, 10 nito ay bakang galing sa pastulan. Araw-araw to Araw-araw to. Ganito ang eksena. Makakabalid yung pamumuhay nila. No? 100 tupa, no? Bukod pa ang mga usang malalaki at maliliit, mga usang gubat at mga gansa. Nauubos yun araw-araw sa kanilang kaharian. Next. Sakop niya ang lahat ng lupain. No? Ilog Euphrates, sa Gaza, no? Hanggang sa Gaza sakop yan ni Haring Solomon. Nagpasakop sa kanya ang lahat ng hari sa kanluran ng ilog. Kaya't walang gumagambala sa kanyang kaharian. Walang gigera. Kasi takot Bakit takot? Kasi matalino Matalino si Solomon, hindi matatalo yun. Bakit? Yung talino galing sa Diyos Alam niyo po kapatid, kapag ang tao, ang talino niya galing sa Diyos, hindi mo yan mapapabagsak. Yes, glory to God. Kailanman, hindi mo yan mapapabagsak. Paklapakan natin ang Panginoon. Amen. Pwede yang madapa, pero babangon yan. Yes, glory to God. That's the righteous man. Amen? Yun ang ugali ng taong may talino galing sa Diyos. Kaya 7 times falls 7 times, he rises up 8. No? Because ang kanyang strong tower ay ang Diyos. Amen. Ganun, si Solomon. Sabi nun, habang nabubuhay si Solomon ay mapayapa. Ano yung biyaya ng Lord na binigay? Mapayapa. Kapag na-manage ba natin ng maayos ang ating buhay, may kapayapaan ba? Amen. And how will you manage your life? Salita ng Diyos.
obedience. Amen? Batas ng Diyos. Prinsipyo ng Diyos. Amen. Yun. Sunod-sunod ang biyaya at may kasama pang kapayapaan. Amen. Amen? Sabi doon, mula sa buong Huda, sa isang tribe, kung saan doon nagsimula ang kanyang tatay, sa Judah na tribe, at buong Israel. Mula sa Dan, no, yung isang tribe, hanggang sa Beersheba. Bawat pamilya ay may sariling punong ubas at punong igos. Wow. Grabe, no? Na pwede kong utusan, Carl, kuha ka nga ng isang abang grapes. Kasi magmimerienda tayo. Gawa ka ng red wine. No? Na naturally, dyan lang sa tabi ng bahay. Na may picture out niya, mga kapatid. Sobra. No? Igos, di ba? Alam natin yun, igos eh. No? Bihira yan. Wala nga dito yan sa Pilipinas eh. No? Pero sa kanila, normal lang yun. Di ba? Kumbaga yung pang fried chicken nila, pang prito, olive oil, deep fried. Wala lang yun. It's a normal thing. Di ba? Sinisend ko lang example para makita nyo kung gaano kayaman mga kapatid, no? So, kaya nilang mag-deep fry ng olive oil na 3 tangkal yung lalim, na nandun yung tilapia, tapos itatapon na nila yun. Hindi yun nag-aaksaya kasi it's a normal thing. Pero sa atin, sa Pilipinas, aksayado ka na nun. Kasi nga, in third world country, di ba? Na kapag naka-yellow yung stoplight, bumibilis yung mga sasakyan. Di ba dapat yellow slow down? Pero sa Pilipinas, di ba? Bumibilis. Ganon nakakatakot sa Pilipinas. Di ba? May lumalabas imbornal, di ba? Natatawa tayo, pero totoo yan. Paano magkakaroon ng great revival sa Pilipinas? It will start in the children of God. It will come from the children of God. Amen? Ganun po yun. Kapag may takot ang isang bansa sa Diyos, may pagsunod sa batas, at ang final authority ng gobyerno ay ang Biblia, there will be a great revival. No? Naniniwala ba tayo kayang mangyari sa atin yun? Amen. By faith, yes. But it will start within you. Kaya nga salt and light, ibig sabihin influence. Kapag na-influence na natin from Jerusalem, Judea, Samaria, pag na-influence na natin sila na batas ng Diyos, utos ng Diyos ang ating panghawakan, principles ng Panginoon ang ating panghawakan, at lahat na marunong mag-manage in accordance to the will of God, grabe. No? Pwede na tayong ganun, mga kapatid. No? Revival talaga, mare-revive. The Lord will heal the land. No? Amen. Ng bansang talagang in accordance to His law and principles. Amen, mga kapatid? So, kaya, napakaganda. No? One common illustration of Solomon's wisdom, ito, nangyari. 1 Kings 3:16 to 28. May dalawang nanay, no? Na lumapit kay Solomon kasi merong nawawalang bata. No? Tapos yung nawawalang bata, dalawang nanay yung nag-claim. Hindi, anak ko yan. Yung isa naman, hindi, anak ko yan. Tignan mo, paras kami ng ilong. Diba? Marami silang pinagdedebatihan na sa kanya yung anak niya yun. No? So, ang sabi ng isa, mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa isang bahay. Nanganak po ako habang siya'y naroon. Ayan. So, may nagsumbong, no? May nag-report. Sabi, pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ng babaeng ito. Wala po kami ibang kasama ron. Isang gabi ay nadaganan po niya ang kanyang anak at ito ay namatay. Yun yung claim ng isa. Kaya sabi niya, sa akin yung anak. Hindi yun sa kanya kasi namatay din yung anak niya eh. No? At nilagay naman sa tabi ko, sabi doon, next verse na. Yan. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuin ng aking anak. Ngunit natagpuan ko lang na ito ay patay na. Subalit nang pagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi yon ang aking anak. So may kumuha daw. No? Tumunol naman ang pangalawang babae. Sabi niya, hindi totoo yan. Diba? Parang sa face to face eh. Tapos si Solomon yung nasa gitna. Hindi totoo yan. Anak ko ang
buhay at ang sa iyo ang patay. Nagtuturuan, tama? Oh, kasi nga, iisa lang silang bahay na pinitirahan, pinagnanakan. Lalo namang giniit ng una, hindi totoo yan, anak mo ang patay, at yung akin yung buhay. At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ni Solomon. No? Na-imagine nyo ba? Yes. So, lumalakas sa yung boses ng dalawang nanay. Di ba? Ikaw masama, ikaw mabuti. Di ba? Ganyan. So, ngayon, ano yung nangyari? 23. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay, at sa ikalawa naman sabi mo na may iyo ang buhay at kanya ang patay. Kaya nagpakuha ang hari ng isang taba, espada. Dinala sa kanya ang isang taba. Sabi ni Solomon, hatiin natin ang bata, no? Hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Sige, half-half kayo. Half-half kayo. May talino galing sa Diyos, ha? Yes. Hindi ito yung hindi ito yung basta lang ni-resolve. Talino galing sa Diyos. Ano nangyari? Nabagabag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw. Huwag po, kamahalan, ibigay po ninyo sa kanya ang bata, huwag na lang sa akin para mabuhay yung bata, sa kanya na lang. Doon niya nalaman, yun yung tunay na nanay. Palapakan natin ang Diyos. Grabe. Resolve ang problema. Amen. Amen. Ganon katalino si Solomon. Amen. When it comes to judgment. Diba? Kasi bakit nag-ano sa kanya yan? Habang siguro tinitignan niya yung dalawang nanay, no? Tapos biglang nag-quicken sa kanya yung wisdom ng Lord. Yes. Ganito yung gawin mo, Solomon. Para yung bag na yung magbangayan, para tumigil na sila. Makita ang tunay. No? So, nakita yung tunay na nanay, yung nag-surrender. Yes. No? Nakita yung puso ng tunay na nanay, sige po, sa kanya na lang po yan, basta mabuhay lang. Yes. Yes. Kaya nalaman ni Solomon, okay, ito yung tunay na nanay, problem solved. Yes. Glory to God. Amen? And in many times sa buhay natin, mga kapatid, kapag nag-a-ask ka ng wisdom sa Lord, He will give you a problem to solve. Yes. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ng Panginoon. Ang problema, hindi sinasayang yan. Biyaya yan para magkaroon ka ng wisdom. Amen. Glory to God. Amen? Pero kung hindi mo babasahin, susundin, no, at gagawin ang salita ng Diyos, hindi mo mareresolve yan. Tatagal yan. Lalala yan. Pero kapag may wisdom ka ng Panginoon, right judgment, discerning spirit, and then, you will resolve the problem in no time. Amen, mga kapatid? Kaya, ang galing ang ganda talaga, no? Nung pamamahala ni Solomon. Sa 1 Kings 10:3-5, diba? Solomon proved not only to be knowledgeable, but to have put his wisdom into action. Sabihin natin, faith in action. Faith in action. Ayan. Yung wisdom, pag matalino ka talagang tao, may action yan. Hindi ka lang puro salita, hindi ka lang puro kwentong, walang kwenta, may action yan. Amen. Amen. Hallelujah. True. Are we getting the point? Yes. Ganon si Solomon. No? Makikita isang matalinong tao, matalinong Kristiyano, uma-action yan. Amen. Ginagawa niya yan. Para lang sa gayon, ma-honor ang Panginoon. And then there comes wisdom. Amen, mga kapatid. Kaya, yun yung sinasabi, faith in action. Siya yung sumulat ng Proverbs, amen, ng Songs, and completed many building projects. Grabe, no? Kaya mahalaga, lagi humiling tayo sa Lord, wisdom Yes. no? Hallelujah. At marami tayong ma-accomplish. Pero if you will lean on your own understanding, wala. Palpak. Amen? Kaya, Lord, I ask for guidance, for wisdom, for understanding, knowledge, no? Sa problemang ito. Kung ano man yung problema mo ngayon. Lahat ba may problema? Yes. Yung mga wala, bibigyan ko. Lahat meron, di ba? Yes. So, ano yung dapat natin gawin? Ask. Ituro yun ng Panginoon Seek and you shall find. Yes. Knock on the door. Pag kumatok ka ba sa pinto, isang katok lang bubukas? No. Katok ka ng katok. Minsan nga, kalahating oras ka nang kumakatok, di nagbubukas
Pero, kapag may pananampalataya ka, alam mo, it's just a matter of time, bubukas to. Amen. Diba? Alam mo, yung taong pinapanalangin mo na hindi nakakakilala sa Diyos, kapag di mo titigilang kumatok sa langit, mabubuksan yun. Amen. Hallelujah. Amen. Ganun ang wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya, ang dami niyang accomplishment. 1 Kings chapter 9 to 15 to 23. Si Solomon, hindi lang mga building projects. Siya nakarating ng BGC. Mas malaki pa doon yung nagawa ni Solomon. No? Marami pang makikita ang building. Mag-asawang Alvarez, diba, sa Canada. No? Pero, ang makikita natin sa Bible, mas marami pa palang nagawa si Solomon. Amen? So, ibig sabihin, sobrang talino kasi hindi mo naman magagawa yun kung walang talino eh. Amen? So, kaya't sinabi ni Solomon, hindi dyan, no? Sa chapter 9 tayo, 15 to 23. Ayan. Sa 1 Kings pa rin. So, si Solomon, hindi lang mga building projects, marami siyang nagawang barko. Ilan yung nagawa ni Noah? Salam. May instruction ng Lord, tama? Yes. Diba? Bawat kung anong gagamitin materials, diba? Pero malayo kasi panahon ni Noah, pero wisdom din yan, ha? Now, nung sa panahon naman ni Solomon, ang daming fleet or ships, mga kapatid, na matitibay. No? Na matitibay kasi dahil he acquired tons of gold from Ophir with Hiram. No? Sabi na, and this is the reason of the levy which King Solomon raised for to build the house of the Lord. Ano yung purpose? Build the house of the Lord. Lahat ng ginawa ni Solomon para sa Diyos. Bakit nagtagumpay? Kasi para sa Diyos eh. Kaya kapatid, ang isang bagay na gagawin mo at yan ay hindi para sa Diyos, hindi yan magtatagumpay. Yes. Magtagumpay ka man, panandalian lang yan, masisira din yan. Pero kung para sa Lord, talagang great victory. No? And His own house, and Milo, and the wall of Jerusalem, isipin nyo, no? May pader yung Jerusalem, di ba? And Hazor, and Megiddo, and Gezer. For Pharaoh, king of Egypt, had gone up and taken Gezer and burned it with fire. Diba? And slain the Canaanites that dwelt in the city. So napakadami, no? And given it for a present unto his daughter. Ang dami pong na-accomplish. Next. Solomon built Gezer, no? 18. And Balat, and Tadmor. Ang daming lugar eh. In the wilderness, isipin nyo doon sa, yung parang sa Dubai ngayon, di ba? Sa gitna ng desierto, may building. Gano'n ang ginawa ni Solomon. The cities of store I had, and cities for its chariots, di ba? Yung mga nakakabayo talagang may magandang sasakyan, di ba? Cities for his horsemen, di ba? Lahat yan sila na-build ni Solomon. And in Lebanon, and in all the land of his dominion. All people that were left, the Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, which were not of the children of Israel, their children that were left after them in the land, whom the children of Israel also were not able to utterly destroy, upon those did Solomon levy a tribute of bond service unto this day. Grabe, no? Yung sakop ni Solomon. But of the children of Israel did Solomon make no bondmen. But they were men of war. Talagang training, di ba? Kompleto lahat. Sa kagamitan, lahat po yan. Rulers of his chariots and his horsemen, di ba? These were the chief of the officers that were over Solomon's work. So in short, mga kapatid, sobrang dami pong nagawa na accomplish ni Solomon. No? At isa sa pinaka ultimate project ni Solomon ay yung sinabi ng tatay niya sa kanya. Yung sinabi ni David sa kanya. No? Building project was completing the Jewish temple per the instructions and provisions of his father David. 1 Kings chapter 6. No? Lahat, sa buong chapter na po yan, doon po yun, no? Nangyari, mga kapatid. No? At natapos na ni Solomon yung temple. Meron ka ba dyan? Yung Temple of Israel, no? Yung sample lang. Diba? Yan, ganyan.
Diba? So, ganun kaganda. Gold yan lahat. No? Puro gold yan. Tapos, yung mga graba doon sa paligid, yung sa labas, puro silver yon. Sinisipa-sipa lang nila yon. Mga makikintab na silver. Grabe, no, mga kapatid? Yun ang nangyari sa kanya. Pero, ang ganda ng start, no? Tapos na ba yun? There's part 2. Mga kapatid, no? Over time, alam nyo, mga kapatid, lumipas. Actually, estimated, ang paghahari ni Solomon is 40 years. Sipin nyo, no? 40 years nang naghahari. No? Nabubuhay ng sobrang sagana. Lumipas. Solomon forgot his own. Everybody say, forgot. Sino dito yung madalas dahilan niya? Nakalimutan ko eh. Ay, nakalimutan ko, ma'am. Meron pala tayong assignment. Yun. Sino dito yung kina-next yun? Si Solomon, nung tumanda na siya, medyo nagkaedad na siya talaga, Solomon forgot his own counsel and the wisdom of the scripture. Siguro, no? Hindi na siya nagpe-pray. Ano kaya pinagkakabisihan ni Solomon? Diba? Hindi na siya nagde-devotion. Wala na. Hindi niya siya nagbabasa ng scripture. No? Busy eh. No? So, yung God-given clear instruction sa kanya, sa paghahari niya, no, ay nakalimutan niya. Ano sabi sa Deuteronomy? Ayan, basahin natin. Deuteronomy 17, verse 14. Ito yung nakalimutan ni Solomon. Makinig tayong lahat. Baka makalimutan nyo dito. Ayan, take down nyo to. Deuteronomy chapter 17, verse 14 to 20. Ang nakalimutan ni Solomon, when thou art come unto the land which the Lord thy God giveth thee. Kapag napunta na kayo doon, sa bayang ibibigay sa iyo ng Diyos, kay Moses pa to sinabi para mapaalalahanan yung mga next generation. And shall possess it, kapag sa inyo na yon, maninirahan kayo doon, at sasabihin nyo, I will set a king over me, like as all the nations there are about me. Thou shalt in any wise set him king over thee, whom the Lord thy God shall choose. So ang Lord ang pipili ng hari. No? At sabi doon, from among you thy brethren shalt thou set king. Sino yung sinasabi dito? Magiging hari? Si Solomon. Diba? Si Solomon to eh. So, thou mayest not set a stranger over thee. Ano yung bilin? Everybody say a stranger. Diba? Diba? Brethren, thou shalt set king over thee. Thou mayest not. Huwag kayong mag-e-entertain ng mga hindi nyo kalahi o kakilala. Hi, kumain ka na? Ako nga pala. Diba? Si ganito, ganyan. Stranger, no? So, yun ang sinabi sa sulat. Nakalagay ba sa scripture yon? Sabi doon, thou mayest not set a stranger over thee which is not your brother. Yes. Hindi mo naman yung kapatid eh. Ano sabi? But he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt, to the end that he should multiply horses, for as much the Lord had said unto you, you shall henceforth return no more that way. Huwag ka nang babalik sa mga paganong gawain, sa mga tradition. Sabi niya, di ba? Next, neither shall he multiply wives. Huwag kang mag-asawa ng marami, no? To himself. Si Solomon to yung sinasabi. That his heart turn not away, para hindi ka malayo sa akin. Kasi yung mga stranger na yan, gagamitin niya ng kaaway para lumayo ka sa akin. Amen? Kasi pag kinilig, hindi na nakikinig eh. Si Solomon, ganun yung nangyari. Yes. Diba? Sabi doon, neither shall he greatly multiply to himself silver and gold,
And it shall be, when he sitteth upon the throne of his kingdom, that he shall write him a copy of his law in the book, out of which is before the priests and Levites. No? Hanggang 20. And it shall be with him, and it shall be read. Everyone say read. Basahin. Di ba? All the days of his life. Yan din pa sinasabi sa atin? Yes. That he may learn. Everybody say learn. To fear the Lord is God. Kasi kapag di mo na nababasa yung salita ng Lord, nawawala ka ng takot, no? Ay, hindi, okay lang to. Blessing to kasi crush niya ako. Diba? You are deceived na nun eh. Diba? To keep all the words of this law and these statutes. To do them. Actionan mo yan. Huwag mo pabayaan yan. Do not let it depart out of your mouth. No? 20. That his heart be not lifted up above his brethren, and that he turn not aside from the commandment to the right hand or to the left, to the end that he may prolong his days, para tumagal ang buhay niya in his kingdom, he and his children in the midst of Israel. Kompletos recados ba ang bilin? Amen. Malinaw ang instruction. Yung stranger, hindi ka lahi, yun din ba yung sinasabi sa New Testament? Yes. Yun din. Bakit kaya sinasabi ng Lord yun? Ano yung kasunod na binasa natin? Kasi nagpapalayo yan sa iyo sa Lord. Diba? Kaya yung mga primary, bantay kayo sa akin. Huh? Pati yung mga cell nyo, bantayan nyo. Diba? Kung stranger, wag yan. Tingnan mo, pag hindi nakinig sa'yo yun, yung unbeliever, pinili niya yung unbeliever, malalayo siya sa Lord. Amen. Amen. Kaya, don't entertain strangers. No? Kahit mukha siyang Korean or what. Wag. Amen? Kung ano man yung uso na ano ngayon, na gwapo ngayon. No? So, ganyan. Kahit pa color red yung buhok niya, hindi si Kyle yun, no? Kasi iba, ganun din eh. Believer yan. Yung iba, hindi believer. Diba? So, basta stranger, hindi mo kalahin, hindi mo kilala, diba? Tapos, katinginan kayo. No. Na nagkatinginan kayo, stop the car. Diba? Hindi ganon. So, may bilin ang Lord from Old Testament to New Testament para magtagumpay ka. Okay na eh. Ang ganda ng start mo eh. Music ministry ka na, song lead ka pa. Nag-intercessor ka pa. Yes. Diba? Pero, anong nangyari? Ay, nakalimutan ka, stop. Di pala pwede. Diba? Ganun eh. Mas nali tayong makalimot eh. So, over time, nakalimutan nyo ni Solomon itong mga to. Binagat natin yung to prevent the king from trusting in military might kasi naging kampante siya. Diba? Ang ganda-ganda na ng mga establishmento. Diba? So, okay na yan. Diba? Nagpakampante. Ang ganda na ng estado ko eh. Okay na ako. Yun. That's the time unti-unti niya nang nakalimutan. No? Solomon's taking of many wives and concubines. Isipin nyo, hindi lang wives ha, may concubines pa. No? Pag sabing concubines, yan yun, ganyan. Diba? So, ang matutunan natin dito, huwag kang magpabalbas ng mahaba. Kidding aside, no? So, dami. Hindi lang yan yun ha. Kulang kasi yung picture eh. Nung pinicturean sila, 7 piso naman. Ang dami. Hindi eh. Diba? Hindi nakuha lahat yon sa isang picture. Kaya sabi doon, sa 700 eh. 300 concubines. Ilan yon? 900. Ay, 1,000. Ilan kayo dito? Ang dami nyo na nga eh. Diba? Tapos yun, 1,000. Parang buong community ata ng phase 1. Or ano, di ba? Sa Golden eh. Phase 1, phase 2 eh. 1,000 eh. Yun ang kanyang mga babae. Yes. Di ba? Ako
na yata. Yun ata yung kanta niya. Ni Solomon, no? So, 1 Kings 11:4. Diba? Just as God had predicted, as Solomon grew old, his wives turned his hearts after other gods. For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods. And his heart was not perfect with the Lord his God. Makikita mo si Solomon, nagpupunas na kung ano yung pinupunasan niya. Ito yung Diyos niyo. Ganun. Mga paganism. Diba? Tapos, kung ano-ano nung natutunan niyang orasyon, kung ano-ano nung natutunan ni Solomon. Sino nagturo? Yung mga babae. Na hindi niya kalahi. Iba-ibang lahi yun, di ba? Doon, sa buong nakakasakulan, may Egyptian, di ba? Ganun yung mata. Di ba? May Egyptian, may taga-Lebanon, di ba? Na talaga yung isa, yung ilong, talagang talas. Di ba? So, iba-ibang lahi. Anong pa kaya ni Solomon yung mga pangalan nun? Hindi na. 1,000, kaya mong memory yun? Hindi po. Talagang madadaya ka nun. Doon pa nga lang, lito ka na eh. Hindi ang labo na ng paningin mo. Amen? So, ganun po ang nangyari kay Solomon. His heart was not fully devoted to the Lord his God. Ay. Diba? Ang sakit sa puso eh. No? To please his wife. Sino na yung piniplease ni Solomon? Yung mga babae. Yun na yung kanyang Diyos. Mga babae. Solomon even go involved in sacrificing to Milcom or Molech. Yung Molech, pagano yun eh. No, a God that required detestable acts to be performed. Yung sinasabi itong detestable, mga kapatid, sexual immorality. Sexual immorality yan eh. No? Yung ganyan, 1 Kings 11, 7-8. Sa verse 7. Sabi doon, did Solomon build an high place to Chemosh, the abomination of Moab? Isipin nyo, nag-deceive siya na gawin nyo. In the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon. Di ba mga kaaway nito? Ammonites, Jebusites, Hittites, Buizites, yung mga Buizites. Diba? Kaaway nila yan eh. Sabi, and likewise did he for all his strange wives. Diba? Which burn incense and sacrifice into the other gods. At alam niyo, kung pag-aaralan niyo yung history, kapag nag-aano sila ng incense sa other gods, lahat sila hubot-hubad yan. May mga kultong ganun eh, di ba? Hubot-hubad tayo, tapos magpa-march yan sila, tapos magagano'n ng mga incense, tapos kung ano na yung pinagsasabi. Doon sa Diyos-Diyosan nila. Ganun yung ginawa ni Solomon nung matanda na siya. No? Minsan po, dapat alam natin, no? Hindi porket matanda, marunong. Marami pong matanda, tumanda ng paurong. Very good example, si Solomon. No? Bakit siya tumanda ng paurong? Nakalimutan ko eh. Nakalimutan ko yung salita ng Lord eh. Ang kilala ko na lang si, di ba, yung mga babae, mga ano niya. Hindi naman niya kaano-ano, or wala naman talaga sa plano ng Lord. Kapag wala talaga sa plano ng Lord, kapatid, malalayo at malalayo ka. Amen? Kaya submit tayo sa Lord. Amen? Seek, ano yung title natin? Seek God's grace to finish well. No? Ang tanong doon, bakit naman inalaw ng Lord John? Ayan, hindi tayo magtatapos. Kapatid, dapat mong malaman, meron tayong free will, meron tayong free choice. Hindi namimilit ang Panginoon. Magsasabi siya sa iyo ng mga warning, tama? Magsasabi siya sa iyo ng mga bagay na dapat mong sundin, dapat mong gawin, dapat mong unahin. Pero pag hindi mo yung ginawa, magiging katulad ka ni Solomon. No? Ito yung attitude kasi, no, na nangyari kay Solomon. Hindi niya
Yung covenant hindi niya pinaghawakan. Amen? Inichapuera. Yun. Solomon was not a puppet king. God did not force him to do what is right. Pinansa ba ng Lord si Solomon na gawin yung gusto niya? Hindi. Meron siyang free choice. Pero nakita natin, nung ginagawa, sinusunod ni Solomon yung gusto ng Lord, ang ganda, di ba? Ang ganda na nangyayari sa buhay niya. Pero nung nakalimutan niya at naiba na yung focus niya, doon siya bumagsak. In his later years, Solomon chose to disobey. And he was held accountable for his decisions. Everybody say accountability. Accountability. Pananagutan. May pananagutan tayo sa Diyos. Pag hindi mo ginawa ang sinasabi ng Lord, no, na dapat mong gawin, may assignment ka, no? Tulad DOCGM, pinagkatiwala to sa atin. If we will not obey God, kung ano yung nais niya dito, no, mawawasak to, mawawala ka. No? Kaya ang lagi natin encouragement sa isa't isa, pray. Ang lagi natin encouragement, have your devotion. No? Learn. Di ba yung sabi eh? Learn from the ways of the Lord. From His principles. Kaya nga nagsiseminar tayo eh. Amen? Kaya nga nagtitraining tayo eh. Because that is essential, mga kapatid, para hindi mo makalimutan. No? So it is instructive that toward the end of Solomon's life, tumanda siya ng paurong, God used him to write one more book. Anong libro yung huling sinulat ni Solomon? Ecclesiastes. Ano yung laging sinasabi sa Ecclesiastes? Everything is meaningless. Amen? Under the sun. Yan ang nasumpungan ni Solomon. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Paulit-ulit na lang. Sinulat yun ni Solomon nung na-realize niya talaga sobrang pagkakamali, kasalanan ang nagawa niya sa Panginoon. Amen? Yun yung nasulat niya. Example, Ecclesiastes 2:8. No? Ecclesiastes 2:8. Ang sabi doon, I amass silver and gold for myself and the treasure of kings. No? And provinces, I got me men singers and women singers, and the delights of the sons of men. Lahat yan, naranasan ko yung mga karangyaan na yan. As musical instruments and that of all sorts. Lahat ng tunog na magagandang music, lahat yan, naranasan ko yan. Amen? Yan ang testimony ni Solomon. No? A harem as well as the delights of the heart of man, but his harem did not bring happiness. Instead, ang sabi niya, everything was meaningless, a chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. Doon sa verse 11. No? Then I looked on all the works. Everybody, basahin natin. Then I looked, lahat ng ginawa niya, my hands had wrought. No? Lahat ng sinulat niya. And on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Ang tinutukoy ni Solomon dito, kapag puro makamundo ka at walang Diyos, walang kakwenta-kwenta ang buhay natin. Yes, amen. Yun yung ibig sabihin ng under the sun. You're just living, you're just existing under the sun. Without God. Amen? So yun ang nangyari sa kanya at yun ang sinulat niya sa Ecclesiastes. Kaya Ecclesiastes 12:13, ang sabi niya, ang bilin niya sa ating lahat. Let us hear, pakinggan natin kung ano ang pinakamahalaga sa buhay, yung conclusion, yung nagmamatter, ano yung dapat, matakot ka sa Diyos at sundin mo lahat ng kanyang utos. For this is the whole duty of man. Yan ang sabi ng Solomon nung siya'y nalubog sa kasalanan. Amen? Hindi gusto ng Lord yung nangyari kay Solomon. Hindi gusto ng Lord nung yung tayo ay nagkakasala. Hindi gusto ng Lord yun. Tayo yung nag-choice nun. Yes. Amen? But
But He does allow, pinahintulot ng Lord yon para ma-realize natin na hindi talaga natin alam ang mabuti. Ang Diyos lang ang mabuti. Amen. The story of Solomon is a powerful lesson for us. No? Na that it does not pay to disobey. I quote it again. It does not pay to disobey. Wala kang makakamtang maganda sa pag-disobey, sa pag-suway sa Panginoon. Kahit ano pa ang mga bagay na meron ka, it's still vanity. No? So kaya, it is not enough to start well. Hindi yung puro umpisa ka. Lagi na lang umpisa. Hindi ka consistent. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Amen? We must seek God's grace to finish well. Life without God is a dead-end street. Pag wala ang Diyos. Solomon thought that having 1,000 wives and concubines would provide happiness, but whatever pleasure he derived was not worth the price he paid. Amen? It's not worth it. No? A wiser Solomon says, Ecclesiastes 12:8. Ito na, yung na-realize si Solomon. Verse 8. Vanity of vanities, said the preacher, all is vanity under the sun. Andun pa rin ba yung wisdom? Yes. Andun pa rin yung sinulat nito kasi na-realize na, no? Kaya sabi doon, whatever pleasure, it is not worth it. And the book of Ecclesiastes ends with the warning, God will bring every deed into judgment. Verse 14. Lahat ng ginawa mo will bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good, whether it be evil. Accountability to the Lord. Again, mga kapatid, this lesson in the series of honoring God, yan yung series natin. Yes. It's a very special lesson na kahit pinakamatalinong tao, pwedeng bumagsak. Yes. Na kahit gaano kakatalino, kung wala ang Diyos, wala ring saysay ng buhay. Yes. Hallelujah. Na kahit gaano kakayaman, no? Katanyag, di ba? Lahat yun na kay Solomon eh. Yes. Pero pag you forgot, nakalimutan mo ang Diyos, everything is meaningless. Hallelujah. What matters most in the Christian life is the Lord. Apostle Paul quoted Philippians 1:21, "For to me, to live is in Christ, and to die is gain." And life is worth the living just because He lives. Amen? Napakagandang, napaka-worth it mamuhay ayon sa Panginoon, sa kalooban niya. Dahil kahit mawala ka dito sa mundo, you will leave a legacy. You will be a blessing. And someday, it will be a story to tell. It will be a live testimony that everyone will be influenced and will be blessed by your story. Kapatid, what is your story? The song says, "This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long." Ibig sabihin, all the day long, yung relationship mo sa Panginoon, every day is fresh. You sing to the Lord a new song. That's worship, that is honoring God. You pray to God, not just to wish, no, or to pray something. You communicate with God because you honor God. Amen. And you will always find yourself singing and worshiping the Lord, praising His name in your life. If you have that intimacy and of relationship with God. I want each and everyone to stand, mga kapatid. And as
as we finish the service, to call out music ministry.